Hello guys! Itong video na 'to is para sa mga co-PTs ko na nagtatanong kung paano yung work setup dito sa Germany. So dito sa Germany, iba-iba din yung setup ng workplace nila. For example, merong hospital setting, private setting, at saka specialized clinics. Tapos meron din silang home care at saka sports team. Pero ngayon napunta ako sa rehabilitation center or rehabilitation clinic. So dito para siyang malaking facility. Tapos yung mga pasyente lang is yung mga nag-a-undergo ng yung mga kailangan ng physical therapy services. Pero yung parang naka-admit yung mga pasyente tapos ikaw yung pumupunta. So, as of now kasi na-assign ako sa, ICU. So, dito naka-monitor yung mga pasyente. May mga attachments lang sila pero same din naman. So, yung mangyayari every morning pagpasok niyo, papasok kami ng 8 AM tapos nandun na din yung uniform. So, magbibihis kami, binigyan din kaming locker, dun ka magbibihis sa locker, tawag dito, may locker area. Parang yung sa mga movies like Grey's Anatomy gano'n, nakakatuwa. So, after magbihis, mga 8 pupunta ka na dun sa parang, ang tawag niyon, parang lounge lahat ng PT nandun. So, dito marami kaming physical therapists like mga around 50 plus gano'n. So, each sa amin may kanya-kanyang station. So, ako napunta ako sa ICU station. Dito yung station na yung mga pasyente is medyo bedridden, bed fast or mga gano'n, yung nakaka-wheelchair naman pero ita-transfer mo sa wheelchair na hindi pa nila kaya. Tsaka may mga attachment like may peg, may, nasal cannula, may oxygen, may catheter, gano'n. So medyo crucial lang yung pagtatanggal at saka pagbabalik. Pero nakaka-enjoy. So pagpasok mo bibigyan kayo ng daily plan. So nandun lahat yung pasyente. For example, 8:30 to 9 o'clock ito yung pasyente mo, si patient A. 9:30 to 10 ito yung patient mo, si patient B nandito sa room na 'to. Tapos ayan, so napansin ko, sabi ko bakit yung mga pasyente 30 minutes lang yung treatment plan nila, paano sila gagaling? So yun, yung pasyenteng mga pinupuntahan namin minsan yung need lang nila is ita-transfer mo lang sa bed, tapos some exercises like na pag-i-stand mo, paglalakarin mo with wheelchair, paglalakarin mo with rollator, gano'n or meron din silang, um, parang arm wheelchair ay hindi, arm rollator. Kasi walang gano'n sa Pinas, pero naa-amaze ako sa mga gamit nila. Kumpleto talaga, like pati yung bed, motorized na kung anong level mo puwede mo siyang itaas, ibaba. Sa Pinas kasi ganyan pa yung mga bed. So yun, naa-amaze ako sa mga bed pa lang. So tuwang-tuwa na ako. Tapos hindi mo na kailangan mag-HMP, TENS or US, talagang exercises lang. Tapos itong mga pasyenteng 'to, 'pag tinignan mo meron din silang daily plan na sinusunod. For example, yung si patient A, 8 AM, 8:30 AM yung exercise niya is kay PT1, kay physical therapy 1, tapos after nun meron din pala silang ginagawa like merong, time para mag-ergo lang, like ergometer ng bike ng paa, tapos may time din na may bike ng kamay. So the whole day puwedeng 3 times 'yan mag-PT, hindi lang sa'yo. So yung recovery ng pasyente is nakakatuwa kasi ang bilis, like in the whole day minsan 4 times sila nag-e-exercise. So sabi ko, paano gagaling yung mga PT kung 30 minutes lang yung session nila sa'kin? So hindi lang pala sa'kin sila pumupunta. So sa iba-ibang part ng clinic is pumupunta sila para mag-exercise lang. Kaya ang ganda kasi ang bilis maka-recover ng ibang pasyente. Nakakatuwa lang. Tapos yung exercises actually, more on Bobat therapy sila. As I said in my first video, si Bobat yung sinusundan nila when it comes to exercise protocols.